Sobrang gulo na naman dito sa kwarto dahil itong mga pinagtutupi ko, kita mo naman yung ginawa ng mga anak ko, pinaglalaruan, pinagtatalunan, kaya naman ang kalat na naman niya. Kaya naman ngayong araw talaga naman magpupuksaan na kami nitong mga damit na to at ilalagay ko na sila, isasalansan na natin ng maayos dito sa mega box na cabinet para once and for all maging maaliwalas naman ulit dito sa kwarto namin. Napakadaming ganap kasi lately talaga, as in sobrang gulo rin ang isip ko na hindi ako makapag-focus na maayos sa mga gawain, sa mga trabaho dahil ang dami ko iniintindi. Tinulungan pala ako ni Papa para i-set up itong lamesa. Naisip ko talaga napaka-helpful ng ganitong lamesa kapag magtutupi ka. And ang gagawin ko nga muna is i-arrange ko muna dito sa lamesa yung mga kumot, tuwalya, bedsheet, mga punda, and then ipaglalagay ko na nga sa loob ng cabinet. Nung mga oras na yan, yung mag-aama ko nasa kabilang bahay para bisitahin naman doon yung mga pinsan nila, yung parents ni Pinggoy. So kaming dalawa lang ni Papa dito. So habang busy nga ako dito, busy rin naman si Papa dahil siya nga ang inatasan ko. Inatasan talaga na mag-unbox sa mga parcel at saka sobrang excited niyang mag-unbox sa mga parcel ko doon. Hindi ko pa talaga pagbubuksan yung mga parcel doon. Sabi ko kasi gusto ko maaliwalas na muna dito sa kwarto bago ko intindihin yun. Pero siya yung sabi, Ning, tara, buksan na natin to. Excited na daw siya kahit hindi naman para sa kanya. So, inayaan ko na. So, ito nga pala yung kaitsurahan ng aming mega box. Napakakalat talaga. So, dalawang klase na mega box cabinet nga pala ito. Yung una na nakikita nyo ngayon sa video, may hangiran siya. So, ito yung closet type niya. Mas mura yung ganitong model nila dahil maliban sa may hangiran, isang shelf lang yan sa loob and then sa ilalim may dalawang drawer. Unlike doon sa isa ko pang cabinet na katabi nga nito, wala siyang hangiran pero marami siyang shelves. So perfect naman yun kung marami kayong mga damit na mga nakatupi. Pero sa mga ayaw nang nagtutupi or yung may mga laging OOTD na gusto nakahanger lang, nakasampay, perfect sa inyo itong closet type na mega box cabinet. So ang ginawa ko, pinag-aalis ko pala halos lahat ng mga nakahanger dito sa loob ng cabinet dahil una sa lahat, hindi naman talaga siya nagagamit. Ang importante lang talaga na dapat nakasabit dito or nakahanger uniform ng aking panganay, yun lang talaga. So ang naisip ko, tatanggalin ko yung isang shelf dito sa kabilang cabinet dahil sa dami nga dyan, then lililipat ko na lang siya dito sa kabila. Diba? Mas nag-work nga siya. So ang gusto ko rin pala is accessible sa akin yung mga blanket, bedsheet, tuwalya. Kasi naisip ko, ano kaya kung sa ibabaw na storage boxes ko na lang ilagay yung mga bedsheet. Kaso kapag kailangan ko ng bedsheet, mga punda, kailangan ko pang tumingkayad para kunin yung mga storage boxes isa-isa. So sabi ko na lang, i-keep ko na lang yung laman ng mga storage boxes sa taas dahil yun ay hindi naman laging ginagamit. Pinag-aalis ko na rin yung mga extra hanger dito dahil hindi naman sila kailangan dyan. Basta ang dapat nakahanger lang talaga dito ay uniform lang ni Pink Alesana, ang aking panganay. So ayan, at sa pinakataas nandoon yung aming duvet, yung mga makakapal na blanket, sofa cover. Then dito naman sa inaayos kong layer, nandyan yung mga bedsheets ko, mga tuwalya. And then sa lower layer naman yan, doon ko ipaglalagay yung mga pillowcase, mga punda, at saka yung mga dating nakahanger dyan. Madalas kasi ang nakalagay dito noon ay mga extra pantalon, napakadaming mga jacket nila Pinggoy. Usually yun yung mga ginagamit niya noong nag-work siya sa office, but since work from home na nga siya, halos hindi talaga nagagamit. Next naman ay i-arrange ko na ulit dito yung mga damit na actually pinagtutupi ko na to few days ago. Kaso nilipat ko nga sa kwarto dahil nga meron ako mga inasikasong kung ano man. Tapos, hindi ko na namalayan, pinagugulo ng mga anak ko, pinagtatalunan, di karambola na naman sila. So, ibig sabihin, doble tuloy ang trabaho ko. Kasi, kasalanan ko rin naman. Actually, ganito kasi yan. Sabi ko, talagang maglalaan ako ng time para maayos ko yung closet na yun. Hanggang sa na-delay. Kaya dumoble na naman ang trabaho ng Mamshi. Imbes na okay na sana ito. Pero kasi hayaan mo na. Alam mo na, underestimate ko talaga to. Kasi nung tinignan ko siya kanina bago ako magsimula nga ng ligpit dito, sabi ko, siguro mga isang oras, isa't kalating oras, okay na to. 2 oras mahigit na, hindi pa rin ako tapos. Nakauwi na nga dito yung mag-aama ko, hindi pa rin ako tapos. So para hindi muna magulo itong mga ito, ang ginawa ni Papa, kinuha niya muna yung mga bata at dinala doon sa apartment niya. May advantage din talaga na kapitbahay ko na lang si Papa dahil anytime nga na magugulo ang mga bata, wait lang,
call a friend, hindi, call a father ang atake natin. Sasabihan ko lang, Papa, kikuha mo na yung mga bata dito. At saka don't worry kasi talagang mapagkakatiwalaan ko si Papa pagdating sa mga anak ko. So maganda rin talaga ngayon yung setup namin na at least yung mga anak ko, like kanina, galing sila dun sa bahay nila Pinggoy. So nakakalsalumuhan nila dun yung mga lolo, mami, granny nila dun. And then kapag andito naman sila, malapit lang din sila sa father ko naman, which is lolo rin naman nila. Dito nga pala sa kabilang mega box na cabinet, yan yung magsisilbing damitan ko at saka lagayan ng mga kung ano-ano na ayaw kong naka-expose lang. Then dito sa dalawang maliliit na drawer naman sa ilalim, yan yung damitan ng mga anak ko. So I guess kasya naman lahat. Ang pinaka-challenging lang dito, yung mga medyas. Karamihan kasi nawawala yung mga pares-pares ng medyas. Nilagay ko pala dito sa may declip na hanger, yung sando at saka cycling ng panganay ko na magagamit niya every time na pumapasok siya sa school. Tapos ang wino-worry ko pa kasi baka hindi magkasya lahat dito yung mga gamit namin. Kasi yung dating mga damitan ng mga anak ko, pinamigay ko na. So, ayan, kita mo, meron pa nga malaking space sa ilalim at kasyang-kasya pa nga lahat talaga. Nakakatuwa. So, next naman ay dito naman ako sa kabilang side which is damitan naman ito ni Pinggoy. Mega box din yan. Ito ay birthday gift ko sa kanya few years ago and in fairness, matibay naman siya. Huwag mo lang talaga patungan na mabigat yung ibabaw nito kung ayaw mong lumundo yung mega box drawer. Alam mo ba, sumasakit na talaga yung likod ko ng mga oras na to na habang nagtutupi nga ako sa isip-isip ko, bakit parang walang katapusan to? Diba nagsimula ako mga 5:30 ng hapon. Tapos ito mga around 9:30 PM na to. Kaya nangangarag na nga rin ako kasi baka inaantok na yung mga anak ko. Tapos kailangan ko pa nga silang paliguan or hugasan ng katawan. So madali ang linis na nga lang yung ginawa ko dito. Dahil alam niyo naman, usually kapag naglilinis ako ng kwarto, gusto ko yung bongga talaga na pagbabaklasin ko yung mga puzzle mat, imamap ko talaga yan. Pero wala na talaga tayong time, day. Kaya madalian na lang. So tatanggalin ko nga pala yung isang puzzle mat kasi parang natapunan siguro sa ilalim ng ng milk ng mga anak ko. Ang bantot pagtanggal ko. So, yung isa ay nilabhan ko na muna sa CR. Pero the rest, okay pa naman sila. So, next time ko na lang lalabhan ng ayos. And then, pagkakita ko nga, ayun, pumalik na yung mga anak ko dahil inaantok na daw. So, ayan nga at madali na naman ang momshi nyo sa paglalagay dito ng bedsheet at mga punda. At syempre, meron tayong bagong bedsheet dito. Ang ganda, no? Ang maganda dito sa set na ito, 4-in-1 na siya. Isang fully garterized na bedsheet, 2 pirasong punda, at isang duvet cover na pwedeng magsilbing kumot. Actually, gusto ko na talagang matulog ng mga oras na yun dahil ang sakit na ng likod ko, antok na rin ako. Kaso, kailangan ko pang ang hugasan ng katawan yung mga baget. So, eto na nga. Para instant mabango talaga, amoy hotel. Gumamit ako dito ng Airwell na Conrad na room spray, linen spray, car spray. At after niya, naghugas na nga muna kami ng katawan, pati yung mga bata. At eto nga pala, pinagsusuklayan ko sila. Actually, ayaw talaga nilang sinusuklayan. Pero meron ako na-discover na napaka-affordable na hairbrush. Nirecommend sa akin to ng elementary friend ko. Nasa 38 pesos lang yung bili ko nitong hairbrush. Grabe, ang lambot niya talaga as in. Lalo na tong panganay ko, madalas ayaw niya magpasuklay ng buhok. Pero dito sa hairbrush, okay na okay siya. Count, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alam mo, ito yung masarap sa feeling, lalo na kapag naayos mo nga yung kwarto, maayos yung bahay, tapos tamang chill na lang kayo ng mga anak mo. Basta sobrang saya sa feeling. So, hindi pa pala tapos dahil kailangan ko pa alisin itong cover ng aming favorite na lazy sofa. Pero kasi meron akong ipapalit dito na cover, bagong laba rin. Actually, yung bedsheet nilabahan ko rin muna talaga yun bago namin ginamit. Ito kasi, washable naman yung cover nitong sofa, pero kasi gusto ko na lagyan pa rin siya ng cover para mas madaling labhan. So, eto nga pala, maganda talaga yung quality nito. Promise. Medyo pricey siya, yes. Pero alam ko talaga magtatagal sa amin to. Kasi yung 2 anak ko madalas tumatayo sila dito sa may backrest niya.
kayang-kaya. So, magpapaantok na rin talaga kami. So, binuksan ko na nga lang din muna dito yung aming projector. At ang gusto daw panoorin ng mga bagets, itong K-pop na Demon Hunters. Ang gamit pala namin projector is Lumos Ray Gen 2. Ganito yung itsura niya. So, ayun lang naman for today. Maraming salamat sa panonood. Pasensya na medyo napahaba itong video. Pero follow me for more. Bye!